Hello mga kawamat. In this video lesson, we will discuss computing gross and net pay. So, in our previous discussion, alam nyo na kung paano kinocompute yung salary. This time, paano naman makukompute yung buong sweldo nyo. Okay? So, kasama na yung mga allowances, bonus, incentives, at kung ano pa, kasama yung mga na-discuss natin no, nung mga nakaraan, yung overtime pay nyo. Okay? And then, paano naman or magkano na lang ang maiiwan sa'yo kapag sinama na yung mga deductions. So, ano ba yung mga deductions? So, meron tayong mga mandatory deductions like yung SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, and then yung withholding tax nyo or yung tax nyo. At tuwing kailan lang, no? At magkano yung sweldo na merong tax. O baka mamaya yung sweldo mo, tax exempted ka pa. Or hindi na. Okay? So, isa-isahin natin yan. So, pag sinabi natin gross income is the total earnings before any deduction are made. So, it includes base salary, overtime, commission, and piecework pay. So, gross income, the salary plus allowances. Net pay, so again, ang gross income class, that is the overall, no, na kinita mo, na possible na maging kita mo sa loob ng isang buwan. Okay, net pay is also called the take-home pay. This is the amount left after deductions are subtracted from gross pay. Okay, so kasama na dyan sa mga i-deduct lahat ng mga government mandatory deductions plus kung may mga loans ka, okay? So, kasama na dyan. Deductions are the amounts subtracted from gross pay by law or agreement. So in the Philippines, we have the common deductions. What are those? First is the SSS. So ang SSS or the Social Security System, so saan siya applicable? To private sectors employees. So yung SSS sa mga yung mga nagtatrabaho sa private sectors, so sila yung ang naka-assign kasi iba rin yung sa government and that is GSIS. Para saan ba yung SSS class? So the purpose of SSS is for retirement, disability, maternity, sickness, and death benefits. So especially sa mga female natin, no, kapag nanganak na sila, so meron silang makukuha na maternity benefits. Depende. It's either kasi based on my experience no sa asawa ko, since normal siya, alam ko ang maximum value na makukuha sa maternity is 70,000 sa SSS. Depende kasi yun kung normal or CS or yung tinatawag nating cesarean. Disability, halimbawa, ah, member ka ng SSS and then for example lang no, nasagasaan ka o kaya naputulan ng paa o kaya naman inatake ka sa puso. Kung member ka ng SSS, meron ka makukuha sa kanila. Okay? Next, paano natin kinocompute ang SSS? So, kapag sinearch nyo lang sa Google how to compute SSS, may bibigay na table. Okay? So, pwede nyo i-search or punta mismo kayo sa website ng SSS. So, you can follow the steps to compute the amount manually. So, first, identify the monthly salary credit. Okay, so wait for a while. So, bali ito po yung class, yung table, no? Ito yung sinusunod natin kung paano kinakaltas, okay? Magkano yung contribution natin sa SSS. So, dito, ito yung total kasi may range ng sahod. Ito yung pinaka-base natin, no? The monthly salary credit. Ngayon, lahat ba ay kukunin sa sweldo mo? So 15% ang contribution natin sa SSS. So hindi lahat. So yung 10% ay manggagaling sa employer nyo. And then yung 5% manggagaling sa employee. And may tinatawag tayo no na employees compensation or yung EC. So ito ay sasagutin niya ng employer nyo. So sila yung magbabayad niyan. So halimbawa na lang, so yung sweldo mo ay nasa 6,000. Yung 600 doon, kasi
10% nung 6,000 ay 600, si employer ang sasagot do'n. So, yung sa'yo, magkano lang ang makakaltas sa sweldo mo? 300. Okay, wait, ito yung column ng for employee, no? 300. So, again, 5% sa employee, 10% sa employer. So, pwede nyo to i-download na sa SSS website lang din ito para may guide lang din kayo. So, for example, class, uh, yung 20,000 gross salary. So, magkano? So, as employee, magkano yung i-deduct sa sweldo mo? First, yung 20,000 ay nasa bracket din ng 20,000. So, again, 20%, yung 20,000 ay isi-share nyo yan ng employer. 10% sa kanya, 5% sa'yo. So, since ang focus lang naman natin is yung sa employee, yung sa inyo, magkano no ang ikakaltas kung may 20,000 kang sweldo. So 20,000 times 5%, that will be 20,000 times 0.05 is 1,000. Tapos yung share ng employer mo ay 2,000. Since meron pa kayong tinatawag na employees compensation, so 30 pesos na ang idadagdag ng employer. Bakit? Kasi above 15,000 na. Okay, so bale, ang contribution mo sa SSS is 3,030 lahat. Okay. So si SSS din kapag nasa private ka, no, wala ka sa government, siya lang kapag nag-retire ka na, sila yung magpapa-pension sa'yo. Okay? So I hope naintindihan yung SSS. So kung yun ay para sa private, ito naman ay for government, the GSIS. Si Government Service Insurance System. So same sila ng SSS. But itong GSIS kasi, ang focus niya lang is for government employees. Sino ba yung mga government employees? So halimbawa, yung mga school teacher no na nagtatrabaho sa public school. So yan ay mga government, under government. Yung mga doctor and nurses nagtatrabaho sa mga public hospital, yung nagtatrabaho sa DPWH, DOH, DOST, o basta lahat ng government or department ng government. So, shoulder ng GSIS yung mga alin nila, okay? Halimbawa, yung retirement, okay? The life insurance, disability and survivorship benefits. So, ilang percent ang ikakaltas sa sweldo nyo kapag nasa government kayo? 9%. So, malaki, malaki talaga yung contribution natin kung kayo ay nasa government. So, 9% ng monthly salary ang i-deduct sa sweldo nyo. Next is the Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund is para sa lahat. Mapa-private ka man or mapa-government, so lahat nito ay kinakaltasan. So, para saan ba yung Pag-ibig Fund? So, sa housing loans, savings, and calamity loans. So, for example, nasunugan kayo at member ka ng Pag-ibig, o kaya nalindol, na bagyo. Okay? So, pwede kang mag-housing loans para makapagpatayo ka ulit ng bahay nyo. Okay, savings kasi may tinatawag dito na may tinatawag sila na M2M dito, no? Yung I'm not familiar pero may savings sila na kung saan halimbawa after 5 years makukuha mo na yung dividend mo. So merong ganun ang Pag-ibig Fund. So 2% ang mapupunta or madideduct sa salary mo, but ang Pag-ibig ay hanggang 200 pesos lang ang maximum contribution. So halimbawa, yung 20,000 kanina, yung 20,000 mo sweldo, 2% ng 20,000, what is the answer? So i-convert nyo lang 0.02 times 20,000. 'Di ba? Ang sagot doon ay 400. Eh since 200 lang yung maximum value, so 200 lang ang ibabawas sa'yo, hindi 400. Okay? Next, PhilHealth. Para saan yung PhilHealth? So, kagaya ng Pag-ibig, yung PhilHealth ay para sa lahat ng empleyado, mapapribado man or mapagovernment. So, para saan yung PhilHealth? For healthcare benefits and hospitalization coverage.
So, ang rate nito is 5% monthly salary pero shared kayo dyan ng employee at ng employer rather. So, 2.5% sa employer, 2.5% din sa'yo. Hati kayo sa contribution. Next is the withholding tax. So, it also applicable to all employees. Yun nga lang, meron sinusunod dito na bracket. So, naka-base ang rate nito sa monthly salary mo or sa annual salary mo. So, ipapakita ko sa inyo is the annual salary, yung net taxable income ng annual salary. So, halimbawa, yung annual salary mo ay hindi pa umabot sa 250,000, wala ka pang babayarang tax or yung tinatawag natin na tax exempted ka. Pero kapag ang annual salary mo ay sobra sa 250,000 at hanggang 400,000, so ito na ang computation ng tax mo. 15% of. So kung magkano yung sweldo mo minus the 250,000 times 15%, yun ang babayaran mong tax sa loob ng isang taon. So para makuha mo kung magkano yung monthly mo, i-divide mo lang sa 12. Kasi itong ah, bracket na to ay nakapang isang taon. Okay, per annual salary. So halimbawa, meron tayo. So, Maria is an office employee in Manila. Her annual taxable income is 500,000. So, kung 500,000 siya, pasok na ba siya na sa mga tax? Yes. Anong bracket? 1, 2, ito, yung pangatlo, no? Kasi nandito siya, 500,000. So, ito yung gagamitin nyo. 22,000. So, ano yan? 22,000 plus 20%. Tapos yung kita mo minus the 400,000 or yung salary mo. So, 22,500 plus 20% times yung income mo ay 500,000 minus 400,000. That will be 100,000. So, 100,000, kunin mo yung 20% nun, 20,000. So, 22,500 plus 20,000. So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, ito ang babayaran mong tax, 42,500. Kung gusto mo, malaman kung magkano yung monthly na tax mo, i-divide mo lang yung 42,500 sa 12. Another example, Lay is a newly hired engineer earning 75,000 per month. So para makuha natin kung anong bracket siya, since naka-per month ito, ah, check nyo rin no, sa internet, baka meron kayong makita doon na by monthly, para di kayo mahirapan. Pero ito class, since annual siya, so ang gagawin muna natin dito sa 75,000, you need to multiply to 12. So that is 900,000. So saang bracket siya? 1, 2, 3 dito. Over 800,000 but not over 2 million. So ito yung gagamitin yung tax rate. 102,500 plus 25% of excess over 800,000 pesos. So that will be the tax bracket. So, ang formula na gagamitin natin is 102,500 plus 25% multiplied to your income minus 800,000. So, kung yung income ay 900,000 minus 800,000, so that is 100,000. 25% ng 100,000 is 2 or 25,000. Add natin sa 102,500, the answer is 127,500. Pero kung kukunin mo yung monthly income tax niya, divide mo lang yun sa 12 and that is 10,625. So I hope nakuha kung paano kino-compute yung tax nyo. Next, okay, I'll give you now three problems. Okay, apply natin no, yung mga deductions. Mark's worked as a retail store supervisor in a mall in Quezon City, earning a basic monthly salary of 19,500 pesos. So he receives no other allowances. So we will compute his annual gross income, find his annual mandatory deduction like SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and kung possible, kung meron siyang withholding tax. Determine his annual net taxable income. D. Compute his annual withholding tax and his final monthly net income.
Okay, so again, yung net income, yan yung kaltas na lahat, no? Pati tax, SSS, health, pag-ibig, lahat ng mga deductions. So, ang gross income niya, so this will be the annual gross income, no? So, say naka times 12. Okay? So, annual gross income niya is 19,500 times 12 is 234,000. Okay? Kung kukunin natin yung mga deduction like SSS, yung 234,000 multiply lang natin sa 0.05 and that will be 11,700. And this one is good for 1 year kasi to, yung 11,700 class. So, ibig sabihin, kung gusto mo malaman yung monthly mo, divide mo lang sa 12 yan. And then the annual PhilHealth, 234,000 times 0.025 kasi 2.5%, di ba? That will be 5,850. Then yung pag-ibig natin, since pag minultiplying mo nyo, no, ang 234,000, no, yung 234,000 divide 12, and then i-multiply nyo, no, sa 2% kasi yun ang required ni Pag-ibig. Since ang maximum value lang ng contribution ay 200, lagpas pa sa 200. So, 200 lang talaga. Since naka-isang taon ito, annual, so 200 times 12 is 2,400. So, magkano yung net taxable income niya? So, again, sa pagkukompute ng tax, hindi natin kukunin dun sa gross income mo. Okay. So, una muna, i-deduct muna natin doon sa gross income mo yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and kung ano man. So, i-deduct muna natin. Kapag diniduct natin, ang matitira na lang ay 214,050. So, since hindi pa siya umabot doon sa table natin sa tax bracket, kasi 250,000, more than 250,000 dapat, di ba? So, ibig sabihin, exempted pa siya. So, wala siyang tax na babayaran. So, again, the total deduction is 19,950. Ito yon kapag inad nyo yung PhilHealth, SSS, sa Pag-ibig, that will be 19,950. So, magkano yung net pay niya? Okay, so magkano kaya yung net pay? So, ang annual net pay niya ay 214,050. Since tinatanong yung monthly net income, so divide lang natin sa 12 and that will be 17,837.5 per month. Okay. So, ganun